Binutasan ko na sa switch. Dito yung wire, dito yung tornilyo. Tapos yung timer ng dryer dito. Switch to sa sa drain motor para napapatay. Tapos ito yung timer ng dryer. Ganito yung switch. May wire na dalawa yan. Tapos dinikitan ko ng glue stick para hindi lumalaw. Tapos ito yung timer. Timer ng dryer. Medyo second hand na lang. Pero pwede pa to. Yan. Dahil lulusot ko na yung mga wire sa katutunodyan ko. Ito yung sa switch. Dito ko ilulusot yan. Doon sa may butas na yan. Eh dito pala dito ko ilulusot yung wire. Dalawang wire pati yung sa timer dito ko ilulusot. Dito sa butas na to. Ito. Balik ka dito. Para ilulusot ko na itong sa switch. Timer. Dito sa loob ang kabit. Pakita ko dito sa loob. May awang yan, oh. Kailangan nakaganon siya, hindi siya lapat eh. Kaya medyo lalagyan ko siya ng ng washer. Balik ako ng tornilyo sa timer ng dryer. Itong may nut. Kabit ko na. Lagyan ko siya ng pinaka-washer para umangat siya. Pwede kabit niya pa ganyan. Kaya pagkatang itong timer ko, huy. Dali bago, para nga pala mailusot yan, tinanggal ko yung pinaka yung po ang kontra sa ito, sa ikot, sa lipatan. So pagkaala ito, iikot lang siya. So babalik ko na siya. Babalik ko na ito. Ayaw mabalik. Paikutin lang pala. Pwede na. Yung guys na yung timer. Pause on off. Ito lang muna yung kakabit ko yung sa washing. Hindi ko muna kakabit. So yan na siya. Ipang ko na lang dyan. Bali guys, ito nga pala ginawa ko. Yan na. Bali yung timer nga pala, nilagyan ko ng switch. Nilagay ko dito. Para pagka inon mo, mabubuhay. Pagka naka-off siya, pinihit mo, hindi andar.
Nakakabit din to sa ano, drain motor. Yan. Bali ka ba ano nga ba connection ko. Bali ito yung ano, yung asul. Sa ano to, sa switch. Teka muna ito. Diba ito yung drain motor. Yung itim niya, common niya. Rekta na sa ano yan, sa 110 na yan, sa AC. Tapos yung asul niya. Ito yung asul niya. Siyempre kailangan supply ng 110 yan. Dahil yung isang AC natin sa drain, rekta na. Ito yung sa isang AC. Ito ngayon sa timer. 110. Pag nakasaksak, dadali 110. Pupunta sa switch. Pagka inon mo, dadali ngayon dito sa kulay gray. Para pumunta doon sa asul. Pababa doon. Ngayon, hihila na ngayon yun. Kasi may kuryente na siya. Dahil ngayon nag-on siya. So, dadali ngayon siya sa brown. Sa brown. Ito yung brown. Papunta ng timer yan. Papunta ng timer. Pagka inon mo yung timer, pinihit mo. Hindi may kuryente lalabas. Pupunta siya ngayon siya sa door switch. Ito yung door switch. Pupunta sa pula. Sa makina yan. Sa capacitor na pula. Ayan. Ayan guys. Ito yung pula. Sa motor. Ayan. Sorry. Pula yan na may puti lang kasi dinuktungan ko. Ayan. Testingin ko Bali yan Ayan. Kasaksak ko. Bali patayin ko muna Pero nakasaksak na yan Pagkainom ko ngayon hihila yan Ayan, hihila. Tapos syempre parang switch din to. Pagka hindi mo pinihit, hindi yan mag-on. Pipihitin natin. Pihitin ko Ayan, mandar na. Papatayin ko ngayon to. Sample lang Pamatay siya. Iwan ko. Kaya lang mali yung ginawa ko, mali. Ayan lang. Bali, yung ginagawa ko pala automatic washing machine. Tama yung connection nun. Pero yung pagpatay ko sa switch, mali yun. Kasi nandun din yung, yung drain niya. Siyempre, pagka pinatay mo yun, dahil umaandar yung drum niya, bibitiw ngayon yung gear. Kasi nawala sa pagkahahatak Tapos nakita nyo, nung binuhay ko siya, umatak siya, umangat ulit yung gear. Umangat. Kaso umiikot yung drum. Hindi lumapat dun sa may gear niya. Kaya kumararak. Mali yun. Pero yung wiring ko dyan, tama. Pero pagka naman kayo gumawa, maralaman nyo na yan. Kung kaya pinagawa nyo sa iba. Tuturo naman sa inyo kung paano tamang paggamit nun. Dapat, una nga pala dapat doon. Drain, pagka magdadry ka, kailangan yun, drain motor, i-on nyo. Pagka naka-on na yun, nahatak yun. Kailangan nakahatak yun para lumapat sa gear. Tapos pagka pinindit nyo yung timer, under na yung drum nyo. Magiging dryer na. Ganun guys. Pero tama yung connection ko ng wiring dyan. Yung bali yung wash nya, yung wash timer nya, hindi ko pa ginagawa. Iduduktong ko na lang. Yun lang guys.